Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Isang development po sa mainit na issue sa pagpapatayo ng isang Filipino Center sa Vancouver dahil ang United Filipino Canadians in BC, isang malaking samahan ng mga Filipino Canadians, ang nagpahayag na po ng suporta sa mosyon ng City Government ng Vancouver na magpatayo ng isang Filipino Cultural Center sa naturang syudad. Narito po at pakinggan natin ang report ni Rowena Papasin. Pinagtibay ng United Filipino-Canadian Associations in BC o UFCABC ang suporta nito sa isasampang mosyon ng City of Vancouver para makapagpatayo sa syudad ng isang Filipino Cultural Center. Sa isang statement, sinabi ng UFCABC na ang matagal ng pangarap na ito ng mga Pilipino ay mas malaki kaysa anumang organisasyon o individual. Pinasalamatan din ng grupo si Vancouver Mayor Ken Sim sa mosyon na magbibigay daan sa itatayong Cultural Center at Hotel sa 1940 Main Street at 143 East 3rd Avenue sa Mount Pleasant, Vancouver. Napagkasunduan that we support the passing of the motion of the Cultural Center. After the passing of the motion of the project, siguro doon na magkakaroon ng personal discernment if you wanna join, if you wanna get involved. But so far, from the UFC, ABC point of view as a whole in general, wala pang napag-usapan na ganun. Nilinaw naman ni Cliff Belgica, board member ng UFCABC, na wala silang grupong pinapanigan at patuloy nilang susuportahan ng alinmang organisasyon na nagsusulong ng Cultural Center. Pabor din si Belgica sa panukalang baguhin ang bahagi ng mosyon para ipakita na hindi ang Filipino Legacy Society ang mangunguna rito, kundi makikipagtulungan ito sa iba't ibang grupo ng mga Pilipino. That would be meaning that the city is recognizing that the Filipino community indeed is diverse, and that means that the city is trying to hear what the community is asking for them, because they really wanted Filipino representation, and if on behalf of the Filipino organizations, it means that, you know, if we have equal representation from all of these organizations, why not? Ayon sa isang source, kasama sa mga panukalang amyenda sa mosyon ni Mayor Sim ang pakikipagtulungan ng Filipino Legacy Society sa iba pang grupo tulad ng Mabuhay House Society at UFCABC para maisulong ang Cultural Center. Isa sa tinututulan ng marami sa komunidad ang partisipasyon umano ni Macario Toby Reyes bilang developer ng Hotel at Cultural Center dahil umano sa mga naunang proposal nito na hindi paborable para sa komunidad. Iginiit naman ng FLS na tuloy pa rin ang kanilang pagrerekisa sa lahat ng aspeto ng proyekto upang matiyak na maide-deliver nila ito ng tama. We're still in our due diligence phase, and we're just making sure that the project is viable and that it's something that can, go ahead for the motion. And we want to gift the Filipino community a cultural center. So whatever that looks like, whatever developer is a viable project, whoever has the land, whoever's going to keep the whoever's going to keep the project deliverable in a way that makes sense and that is sustainable, that's what we are going to support. Hindi lahat ng organisasyon ay pabor sa naging pahayag ng UFCABC. Ayon sa UP Alumni Association in BC, hindi dapat magmadali ang komunidad sa pagsuporta sa mosyon ng Vancouver. Dapat anilang busisiin pa ito upang matiyak na hindi magagamit sa politika ang Filipino community. We want to make sure that we are navigating it in a way that we're not really attached to anything political to it, anything that's self-serving about it. Anyone who would like to put themselves out and claim that they can lead this is always a point where we would want to see critically kung why only now, bakit hindi noon, bakit hindi natin nakita nung time na yon. So important yung critical lens dito na hindi tayo dapat papadala doon sa political component nito. Kinatigan ito ng Lapu-Lapu survivor na si Christiane Watkins na dito na ipinanganak at lumaki. Ayon kay Watkins, bata pa lang siya ay naririnig na niya ang usapan sa Cultural Center at kinwestiyon niya ang biglaang pagsulpot ng Filipino Legacy Society. Who are they?
But then they're this group that has been around for like what, not even a month, and they have this say in terms of speaking up for the Filipino community. That doesn't make sense. There is nothing wrong with Filipino groups putting up a center, but you have to question the groups that are pushing for it. What is their agenda? Are they actually there to support the Filipino community? Or are they there to slap a name on something and say, hey, I did it? Tutol rin ang ka-Jam podcaster na si Alan Fernandez na palabasin ng City of Vancouver sa motion nito na ang FLS ang leader at tagasunod lang ang iba pang mga Pilipinong organisasyon. Yung spirit po ng hinahanap namin is equal opportunity, equal footing. Lumabas po parang meron pong isang grupo na napiling mamuno at lahat po ng grupo ay kailangan sumunod or sumagot sa kanila. And we're not necessarily against a group. What we are against is the methods by which this is happening, right? We believe that the entire community should be engaged. Para naman sa Mabuhay House Society, suportado nila ang anumang grupo na gustong magtayo ng cultural center. Pero dapat nilang mapag-aralan kung paano at kung sino ang magpapatakbo sa cultural center. Private funded po siya. Medyo hindi po ganun kadali ang governance siya kasi yung ownership nasaan po? Nasa probinsya ba, nasa community ba, nasa private developer. So hindi po namin alam kung paano yung model ang mangyayari. So kailangan po talaga ng further discussion with the community po. Sumigundo rito si Fernandez na nagdiin na kailangan ring mapag-aralan kung paano masusuportahan ang operasyon ng cultural center sakalit maitayo na ito. Pag nagkaroon tayo ng tahanan, kaya ba nating bayaran ng ilaw? Kaya ba nating bayaran ng tubig? Kaya ba nating ma-maintain ang tahanan? Being given a house, being given a space is the first step. It's maintaining that space that we really have to be careful and think about and navigate carefully as a community para wala pong sisihan. Nagtataka naman si Castillo kung bakit duda pa rin ang komunidad gayong pagkakataonaan niya ito ng mga Pilipino na magkaroon ng sarili nilang tahanan sa Vancouver. Kung sa pagkain, pag pwede mong kainin just to satisfy your hunger, you do by all means. Ngayon, dito, yung pangyayari dito, don't get me wrong folks, parang bibigyan ka ng ito, pinggan ng spaghetti because it's more on a high-end type of thing. It's a high-end type of project. Ngayon, itong ibibigay sa yung pagkain, para mong sasabihin na, ano ba yan? Babayaran ko ba yan after 10 years? Ikakamatay ko ba yan? O ikakataba ko ba yan? Ikakapayat ko ba yan? Why are we questioning so much? Inaasahang muling magpapatawag ng closed-door meeting ang Vancouver sa mga leader ng komunidad bago tuluyang ihain sa City Council ang mosyong ito sa Nobyembre. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa muli.